Ikalawang bahagi. Ang rapture at bakit ito nangyari. Mapalad na katiyakan ni Fanny Crosby, na ipublish noong 1873. Mapalad na katiyakan, si Jesus ay akin. O anong paunang lasa ng kaluwalhatiang banal? Tagapagmana ng kaligtasan, pagbili ng Diyos. Isinilang sa kanyang espiritu, hinugasan sa kanyang dugo. Pigilin. Ito ang aking kwento. Ito ang aking kanta. Nagpupuri sa aking tagapagligtas sa buong araw. Ito ang aking kwento. Ito ang aking kanta. Nagpupuri sa aking tagapagligtas sa buong araw. Perpektong pagsusumite, perpektong kasiyahan. Ang mga pangitain ng rapture ngayon ay sumabog sa aking paningin. Ang mga anghel na bumababa ay nagdadala mula sa itaas. Alingaw-ngaw ng awa, bulong ng pag-ibig. Pigilin. Perpektong pagsusumite, lahat ay pahinga. Ako sa aking tagapagligtas ay masaya at pinagpala. Nagmamasid at naghihintay, nakatingin sa itaas. Puno ng kanyang kabutihan na wala sa kanyang pag-ibig. Pigilin. Ika-6 kabanata. Ang rapture. Ang rapture ay isang pangyayari na sinasabi sa atin ng Biblia na mangyayari sa mga huling araw bago ang ikalawang pagdating ni Jesus. Ang ibig sabihin ng salitang rapture ay mahuli, maagaw, madakip o madala sa ibang lugar ng pag-iral. Iyan mismo ang nangyari sa milyon-milyong tao na nawala. Dinala sila ni Jesus sa langit. Gusto kong isipin ito tulad ng teknolohiya ng Star Trek teleportation. Si Jesus ay beamed up lahat ng mga taong nawala. Ang milyon-milyong tao na nawala ay maaaring walang anumang pagkakatulad. Magmumula sila sa buong planeta at may iba't ibang lahi, kasarian, edad, kita, at kultura. Gayunpaman, mayroon silang isang napakahalagang paniniwala na pareho. Ang bawat taong nawala ay naglagay ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Sa buong aklat na ito ay tutukuyin ko ang mga taong ito bilang mga mananampalataya. Ang ilan sa inyo ay maaaring nagtataka kung sino ang Jesus na ito, kung bakit may maglalagay ng kanilang pananampalataya sa Kanya, at ano nga ba ang ibig sabihin ng gawin iyon. Iyan ay mahusay na mga tanong at kung ano mismo ang dapat mong itanong. Sinasagot ko ang bawat isa sa mga tanong na iyon ng detalyado sa 3 bahagi ng aklat na ito. Sa kabanatang ito, ipinapaliwanag ko kung bakit kinuha sila ni Jesus, kung bakit ka naiwan, at kung ano ngayon ang kahulugan nito para sa iyo. Ang Biblia ay salita ng Diyos at naglalaman ng katotohanan dahil isinulat ito ng Diyos. Ang Diyos ay katotohanan. Ginamit ng Diyos ang mga tao upang gawin ang aktuwal na pagsulat. Ngunit binigyan sila ng Diyos ng eksaktong mga salita na sasabihin. Sumangguni sa 5 bahagi at 6 na bahagi sa aklat na ito para malaman ang lahat tungkol sa Biblia at kung bakit mo ito mapagkakatiwalaan. Ito ay isang magandang sulat ng pag-ibig mula sa Diyos. Ang bawat kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagtuturo sa katuwiran upang ang bawat tao na nauukol sa Diyos ay maging ganap, na lubusang nasangkapan sa bawat mabuting gawa. Pangalawang Timoteo 3:16-17. Kung gusto nating malaman kung bakit kinuha ng Diyos ang mga taong nawala, kailangan nating maghanap ng mga sagot sa Biblia. Magsimula tayo sa pag-unawa sa sinasabi ng Biblia tungkol sa pagdagit. Datapuwat hindi namin ibig na kayo'y mangmang, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog, upang huwag kayong mga dalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo ay naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman dadalhin ng Diyos ang mga natutulog na kay Jesus kasama niya, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay
na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi sa anumang paraan mauuna sa mga nangatutulog na, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Pagkatapos tayong nangabubuhay na natitira, magiging nahuli kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid, kaya't makakasama natin ang Panginoon magpakailanman, kaya't aliwin ang isa't isa sa mga salitang ito. Unang Tesalonica 4:13-18. Pansinin ang pariralang nahuli. Sa Latin ito ay isinalin na rapio. Dito natin nakuha ang salitang Ingles na rapture. Sinasabi sa atin ng kasulatang ito kung ano ang nangyari sa mga taong naglaho. Bumaba si Jesus mula sa langit at tinipon sila sa mga ulap kasama niya. Sinasabi nito sa atin kung bakit sila kinuha ni Jesus. Ito ay dahil naniniwala sila na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ang mga taong nawala ay inilarawan bilang buhay at natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hindi lang sila ang kinuha ni Jesus, nalaman din natin na ang mga patay kay Kristo ay tinipon din. Ito ang mga taong naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus, ngunit namatay na. Ang kamatayan ay binanggit din sa kasulatan bilang nakatulog. Namatay sila sa pagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus at ng pagdagit. Ang kasulatang ito ay nagbibigay din sa atin ng isang sulyap sa kung ano ang ginagawa ngayon ng mga taong iyon. Sinasabi nito na makakasama nila ang Panginoon magpakailanman. Ibig sabihin ay kasama na nila ngayon si Jesus, ang Panginoon, sa buong kawalang hanggan. Kung nagdadalamhati ka sa pagkawala ng isang taong nawala, maging komportable sa pag-alam kung ano ang nangyari sa kanila. Ang kasulatang iyon ay isinulat ni Pablo na apostol noong mula sa pagsilang ni Kristo 51. Paano niya nalaman na mangyayari ito at ilarawan ito ng detalyado? Hindi siya saikiko gaya ng iniisip ng ilan sa inyo. Kinukuha ng mga saikiko ang kanilang impormasyon mula kay Satanas at sa mga demonyo, hindi sa Diyos. Kaya naman ipinagbabawal ng Diyos ang ganoong uri ng aktibidad sa Biblia. Si Pablo ay isa sa mga propeta ng Diyos. Nakilala niya si Jesus pagkatapos mabuhay na mag-uli si Jesus at pagkatapos ay naniwala siya. Nakipag-usap ang Diyos kay Pablo at ipinakita sa kanya ang mga pangyayaring darating. Ginawa ito ng Diyos para sa ating kapakanan upang tayo ay maging handa. Ang kasulatang ito ay isinulat din ni Pablo na apostol makalipas ang ilang taon noong mula sa pagsilang ni Kristo 55. Mayroong ilang mga pahiwatig na nagsasabi sa atin na ang talatang ito ay tungkol din sa pagdagit. Ang unang bakas ay hindi tayo lahat ay matutulog. Ngayon sinasabi ko ito mga kapatid na ang laman at dugo ay hindi maaaring magmana ng kaharian ng Diyos. Ni ang nabubulok ay hindi namamana ng hindi nasisira. Narito, sinasabi ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi lahat tayo ay matutulog, ngunit lahat tayo ay mababago sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling trumpeta. Sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay bubuhaying muli na walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Sapagkat ang katawang nabubulok na ito ay dapat na maging walang kasiraan at itong may kamatayan ay dapat na magbihis ng walang kamatayan. Ngunit kapag ang katawang ito na nasisira ay naging walang kasiraan at itong may kamatayan ay nabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang nasusulat, nilamon ng tagumpay ang kamatayan. Unang Korinto 15:50-54. Ang laman at dugo ay isang sanggunian sa ating kasalukuyang mga katawan. Ang mga ito ay pansamantala at hindi walang hanggan. Kaya nga, hindi sila mabubuhay,
sa kaharian ng Diyos na langit. Sinasabi sa atin ni Pablo na hindi lahat ay matutulog na nangangahulugan na ang ilang mga tao ay hindi mamamatay. Sa halip, ang mga taong hindi namatay ay nabago sa isang sandali. Nangyari ito sa tunog ng trumpeta. Ang trumpeta na iyon ay binanggit sa naunang kasulatan na tiningnan din natin. Ang trumpeta na iyon ay hudyat ng rapture. Nalaman natin ang ilang karagdagang detalye tungkol sa nangyari sa mga taong tinipon ni Jesus. Nakakuha sila ng mga bagong immortal na katawan na angkop para sa buhay sa langit para sa kawalang hanggan. Sa sandaling iyon, ang kanilang nabubulok na katawan na maaaring mamatay ay napalitan ng isang hindi nasisira at walang kamatayang katawan. Narito ang isa pang kasulatan na isinulat ni Pablo the Apostle din noong mula sa pagsilang ni Kristo 51 na tumutukoy sa rapture. Ngayon mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagsasama-sama sa Kanya, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag kayong madaling mabagabag sa inyong pag-iisip, ni mabalisa, maging sa espiritu, o sa salita, o sa pamamagitan ng sulat gaya ng mula sa amin, na nagsasabi na ang araw ng Mesiyas ay dumating na. Huwag hayaang linlangin ka ng sinuman sa anumang paraan, sapagkat hindi mangyayari malibang dumating muna ang paglisan at mahayag ang tao ng kasalanan, ang anak ng kapahamakan. 2 Tesalonica 2, 1-3 Hebrew Names Version. Sinasabi nito na ang Panginoong Yeshua, the Messiah, ay darating at ang mga mananampalataya ay magtitipon sa Kanya. Ang ibig sabihin ng Messiah ay Kristo o pinahiran ng Diyos. Si Jesus iyon. Ito ay tungkol sa ikalawang pagparito ni Jesus nang pisikal siyang bumalik sa lupa. Nalaman natin na ang kanyang ikalawang pagdating ay hindi mangyayari hanggat hindi nauuna ang pag-alis. Iyan ay isang sanggunian sa rapture. Kapag nangyari ang pagdagit, ang tao ng kasalanan ay nahayag. Siya ang Antikristo. Nakikita mo, ang Antikristo ay may malaking bahagi na gagampanan sa mga darating na kaganapan. Kung ang mga mananampalataya ay nasa planeta pa, pipigilan nila ang Antikristo na gampanan ang kanyang papel. Matututo ka pa tungkol sa Antikristo mamaya. Ang kasulatang ito tungkol sa pagdagit ay isinulat ni Apostol Juan noong mula sa pagsilang ni Kristo 70. Si Juan ay isa sa mga disipulo ni Jesus at sumunod kay Jesus sa panahon ng kanyang ministeryo. Dito, binabanggit ni Juan ang isang bagay na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo bago siya ipinako sa krus. Ang kanyang mga alagad ay mga mananampalataya na naglagak ng kanilang pananampalataya sa kanya. Huwag hayaang mabagabag ang iyong puso. Maniwala ka sa Diyos. Maniwala ka rin sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi, sinabi ko sa iyo, maghahanda ako ng lugar para sa iyo. Kung ako'y yumaon at ipaghanda kayo ng isang dako, ako'y muling paririto at kayo'y aking tatanggapin sa aking sarili, na kung nasaan ako, baka nandoon ka rin. Juan 14:1-3. Sinabihan sila ni Jesus na maniwala sa Diyos at sa akin na siya mismo. Pagkatapos ay sinabi niya na maraming tahanan sa bahay ng kanyang ama. Iyan ang bahay ng Diyos. Aalis na siya para maghanda ng lugar para sa kanila doon. Alam natin na ang bahay ng Diyos ay nasa langit. Kaya't si Jesus ay aalis patungo sa langit at darating siya upang kunin sila sa ibang pagkakataon. Ito ang susunod na bagay na nais ni Jesus na asahan nila, ang kanyang hinaharap na pagbabalik upang makuha sila. Ang pariralang tanggapin ka sa aking sarili ay nangangahulugan ng pagkuha sa sarili. Iyan ang literal na nangyari sa rapture. Kinuha ni Jesus ang mga mananampalataya sa kanyang sarili. Ginawa niya ito upang ang mga mananampalataya ay mapunta sa kinaroroonan niya.
Si Jesus ay kasalukuyang nasa langit. Sa rapture, nakilala ni Jesus ang mga mananampalataya sa mga ulap at dinala sila sa kanyang sarili sa langit. Ang kasulatang ito ay angkop sa sinumang naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang mga taong naglaho ay nasa bahay ng Diyos sa langit ngayon. Kung ilalagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus, matatanggap mo rin ang pangakong ito. Si Jesus ay may isang lugar na inihanda para lamang sa iyo. Ang ilang mga tao ay binigyang kahulugan ng kasulatan na iyon ay tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus nang siya ay pisikal na nagpakita muli sa planeta. Ngunit wala itong kahulugan. Sa ikalawang pagparito ni Jesus, ang mga mananampalataya ay kasama na niya sa langit at sa katunayan ay kasama niya sa lupa. Si Jesus ay hindi tumatanggap o kukuha ng sinuman sa kanyang sarili sa kanyang ikalawang pagparito. Hindi, ang kasulatan ay nagsasalita tungkol sa pagdagit. Ang mga banal na kasulatan na may kaugnayan sa rapture na ibinahagi ko sa ngayon ay nagmula sa mga aklat ng bagong tipan ng Biblia. Kaya maaaring iniisip mo na ang rapture ay isang medyo bagong konsepto at isang bagay lamang na itinuro pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi iyon ang kaso. Ang rapture ay binanggit din sa lumang tipan. Tingnan natin ang ilang kasulatan na naglalarawan sa pangyayari. Narito ang isang isinulat ni Propeta Zephanias noong ika-7 siglo bago si Kristo. Hinihimok niya ang mga tao na hanapin ang Diyos na tinatawag na Yahweh. Ito ay upang sila ay maprotektahan o maitago sa araw ng galit ng Diyos. Iyon mismo ang ginawa ng rapture ng mga tagasunod ni Jesus. Pinoprotektahan sila mula sa galit ng Diyos. Hanapin ninyo si Yahweh, kayong lahat na mapagpakumbaba sa lupain, na tumupad sa kanyang mga kahatulan. Hanapin ang katuwiran, humanap ng kababaang loob. Maaaring ikaw ay maitago sa araw ng galit ni Yahweh. Zephanias 2:3. Ito ay isinulat ni Haring David noong ika-10 siglo bago si Kristo. Sa kasulatang ito, sinasabi niya sa atin na nais niyang manirahan sa bahay ng Diyos. Alam niyang dito siya magtatago sa araw ng kaguluhan. Iyon ang isa sa mga dahilan ng pagdagit. Kinuha ng Diyos ang mga mananampalataya at ligtas silang naitago sa langit. Pinoprotektahan sila mula sa puot ng Diyos at sa pagkawasak at kasinungalingan ni Satanas sa pinakamahirap at mapanganib na panahong ito. Isang bagay ang aking hiningi sa Panginoon na aking hahanapin upang ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang makita ang kagandahan ng Panginoon at upang magusisa sa kaniyang templo. Sapagkat sa araw ng kabagabagan, itatago niya ako ng lihim sa kaniyang pabilyon. Sa lihim na lugar ng kanyang tabernakulo, itatago niya ako. Itataas niya ako sa isang bato. Awit 27, 4-5. Narito ang sa tingin ko ay ang pinakamagandang paglalarawan ng rapture sa lumang tipan. Ang kasulatang ito ay isinulat ni Propeta Isaias noong ika-8 siglo bago si Kristo. Natutuhan natin ang mga katulad na detalye mula sa kasulatang ito na natutunan natin sa bagong tipan. Kung paanong ang isang babaeng nagdadalang tao na lumalapit sa oras ng kanyang panganganak ay nasa sakit at humihiyaw sa kanyang pagdaramdam, gayon kami ay nasa harap mo, Yahweh. May anak na kami. Nasasaktan na kami. Nanganak kami parang hangin lang. Hindi kami gumawa ng anumang pagliligtas sa lupa, ni ang mga naninirahan sa mundo ay hindi nahulog. Ang iyong mga patay ay mabubuhay. Babangon ang aking mga bangkay. Gumising ka at umawit, ikaw na tumatahan sa alabok. Sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga halamang gamot at itataboy ng lupa ang mga yumaong espiritu. Halika, aking bayan, pumasok sa iyong mga silid at isara mo ang iyong mga pinto sa likuran mo. Itago ang iyong sarili sa ilang sandali hanggang sa mawala ang galit, sapagkat
Narito, ang Panginoon ay lumalabas sa kaniyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Isayas 26, 17-21. Sinasabi niya sa atin na ang mga patay ay mabubuhay, ang mga patay ay babangon, at ang lupa ay magpapalayas sa mga yumaong espiritu. Alam nating ang tinutukoy nito ay ang mga patay na mananampalataya kay Jesus dahil sila ay masaya at umaawit, walang kaligayahan o pagkanta sa impyerno. Iyon ang unang pangyayari na nangyari sa panahon ng rapture. Ang mga bangkay ng mga patay na mananampalataya kay Jesus ay muling nabuhay. Ang susunod na parirala sa propesiya ni Isayas ay tumutukoy sa mga mananampalataya na nabuhay at na-rapture. Sinasabi nito, "Halika, aking mga tao, pumasok sa iyong mga silid at isara ang iyong mga pinto." Ito ay katulad ng kung paano inilarawan ni Jesus ang pagdagit, hindi ba? Sinabi ni Jesus na siya ay naghahanda ng isang silid para sa kanyang mga tagasunod at siya ay darating muli sa kanila. Ang saradong pinto ay isang gawa ng proteksyon. Isinara ng Diyos ang pinto sa arka upang protektahan si Noe at ang kanyang pamilya sa panahon ng baha. Ang mga mananampalataya ay dinala sa kanilang mga silid na inihanda ni Jesus. Ang huling ilang pangungusap ay nagsasabi sa atin na ang mga namatay na mananampalataya na nabuhay na mag-uli at ang mga mananampalataya na na-rapture ay nagtatago ng ilang sandali dahil pinarurusahan ng Diyos ang mga naninirahan sa lupa para sa kanilang kasalanan. Ang ibig sabihin ng kasamaan ay kasalanan. Ito ay eksakto kung ano ang natutunan natin sa bagong tipan Rapture Scriptures. Umaasa ako na nakikita mo ngayon na binalaan ng Diyos ang mga tao tungkol sa pagdagit at sa kanyang darating na paghuhukom sa loob ng libu-libong taon. Ang mga taong nawala ay nakilala si Jesus sa mga ulap at kasalukuyang naninirahan sa langit sa ilalim ng proteksyon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat.